Sa simula ng kwento ay dadalhin tayo sa Espanya sa lungsod ng Madrid. Dito ay ipakikilala sa atin ang dalawang pulis na nagngangalang Simon at Frank Vasor na magkasamang umiinom. Pinag-uusapan nila ang kanilang hepe na laging nakikipaglaro sa mga babae at napakayabang. Galit na galit silang dalawa sa hepe na ito at umaasa na ililipat siya sa labas ng bayan. Di nagtagal ay sinabihan ni Simon si Frank na umuwi na dahil pinapauwi na siya ng kanyang asawa. Ngunit nang pumasok si Simon sa sasakyan ay sinabi sa kanya ni Frank na umuwi ng mag-isa dahil may kailangan pa siyang gawin. Kahit umiikot ang paningin ay ipinagpatuloy ni Simon ang kanyang pagmamaneho at maya-maya lang ay bigla siyang nabangga. Sa aksidenteng ito ay 3 tao ang naging biktima, habang si Simon ay nakaligtas pa rin sa kabila ng matinding pinsala. Dahil dito ay kailangan siyang tanggalin sa pagiging pulis at binigyan ng sentensya na 2 taon sa kulungan dahil nagmaneho siya ng nakainom kaya nakapatay siya ng 3 tao. Makalipas ang 2 taon ay lumaya na si Simon sa kulungan at nagtatrabaho bilang security guard sa isang pabrika. Malalaman natin na mula noong nakulong siya ay nakipaghiwalay na sa kanya ang asawa niya dahil ayaw nitong magkaroon ng asawang naging bilanggo. Pinagbawalan din si Simon na makita ang kanyang anak kahit na mahal niya sila. Sa huli ay kinailangan niyang tanggapin ang malupit na katotohanan na ito at ngayon ay namumuhay na lang na mag-isa sa kanyang bagong trabaho. Minsan ay nakita ni Simon ang kanyang katrabaho na binubuli ng mga senior na security guard. Ngunit mas pinili niyang manahimik dahil ayaw na niyang makipag-away pa kahit kanino. Lumipat ang eksena kay Frank, ang kaibigan ni Simon na pulis pa din hanggang ngayon. Kasalukuyan niyang hawak ang kaso ng illegal stuff distribution mafia na laganap sa kanyang lungsod, sa katunayan ay halos araw-araw na may mga biktima ng pagpatay na pinaghihinalaan na ginawa ng mafia boss. At hindi nagtagal ay ibinigay ni Frank ang kanyang ulat sa hepe ng pulisya. Sa gabi, si Frank na walang asawa ay umupa ng isang babae at tila madalas siyang sinasamahan ng babaeng ito kapag malungkot siya. Kinabukasan, ang dating asawa ni Simon na si Alice ay nanunood ng palabas na Matador. Doon ay kasama niya ang kanyang anak na nagngangalang Theo pati na rin ang bago niyang kasintahan. Maya-maya, si Theo na kailangang umihi ay mag-isang pumunta sa banyo, ngunit hindi niya sinasadyang nakita ang boss ng mafia na si Milan na may pinapatay. Sa oras na iyon ay biglang tumakbo palayo si Theo, kaya agad namang inutusan ng boss ng mafia ang tauhan niya na habulin ang bata. Mabuti na lang at nakatakas si Theo, pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang ina na umalis kaagad. Makalipas ang ilang minuto ay makikita natin sina Theo at Alice sa police station, dahil pinili ni Alice na iulat ang lahat ng nakita ni Theo sa pulisya. Hindi nagtagal ay dumating si Simon dahil nabalitaan niyang nasa police station sina Theo at Alice. Doon ay sinabihan ni Frank si Simon na nakita ni Theo ang boss ng mafia na pumapatay ng isang tao. Agad na napagtanto ni Simon na nasa panganib si Theo dahil naging saksi siya sa krimen ng isang mafia. Mabilis niyang hiniling sa hepe ng pulisya na bigyan ng higit na proteksyon ang kanyang anak dahil maaaring salakayin ng boss ng mafia sina Theo at Alice anumang oras. Gayunpaman, sumagot ang hepe ng pulisya na hindi dapat siya masyadong mag-alala dahil ang pagkuha ng serbisyo ng pulisya ay medyo mahal. Sa oras na iyon ay biglang nagalit si Simon, buti na lang at napigilan ni Frank ang galit niya. Hindi nagtagal ay lumabas si Simon dahil kailangan niyang bumalik sa pabrika kung saan siya nagtatrabaho, pero sa hindi sinasadyang pagkakataon ay may nakita siyang 2 kahina-hinalang tao na tila sasalakayin si Theo. Mabilis na tumakbo si Simon papunta sa mag-ina na katatapos lang lumabas ng police station, at dahil nandoon din si Frank at ang ibang pulis ay agad nilang hinabol ang 2 taong gustong umatake kay Theo. Dito ay nagawang tapusin ni Frank ang isa sa mga miyembro ng mafia. Samantala, si Theo na natatakot ay tumakbo papunta sa isang bakanteng bodega, pagkatapos ay sinundan siya ng isa pang miyembro ng mafia. Muntik na siyang mahuli ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Simon sa tamang oras at agad na inatake ang isang ito. Sa oras na iyon ay dumating ang hepe ng pulisya at ang iba pa, agad na dinala ng hepe ang lalaki sa ospital saka ginawa ang interogasyon. Samantala, iminungkahi ni Frank na manatili muna sina Alice at Theo sa bahay niya habang hindi pa nila nahuhuli ang boss ng mafia. Sa huli, pumayag si Alice sa mungkahing iyon at sasama rin si Simon sa kanila dahil labis na nag-aalala si Alice sa kaligtasan ni Theo. Kinagabihan ay makikita natin sina Alice at Theo na nasa bahay ni Frank, makikita din doon si Simon at ang kasintahan ni Alice na nagbabantay. Hindi nagtagal ay pinapakalma ni Simon si Theo sa pagsasabing magiging maayos ang lahat. Sa kabilang banda ay makikita natin si Alice na nakikipag-usap sa kanyang kasintahan,
Pinakiusapan ni Alice ang kanyang kasintahan na umalis na lang dahil hindi naman talaga niya siya minahal. Nang marinig ito ay masayang umalis ang lalaki dahil sa totoo lang ay hindi rin naman niya siya minahal. Lumipat ang eksena kay Simon na biglang nagpaalam kay Frank dahil kailangan niyang pumasok sa kanyang trabaho sa pabrika, ngunit si Frank na alam ang ugali ng kanyang kaibigan ay nagpasya na sundan siya mula sa likuran. Pagdating sa pabrika ay kinuha ni Simon ang lahat ng kanyang mga armas dahil plano pala niyang tapusin ang boss ng mafia at ang kanyang mga tauhan na humahabol kay Theo. Nang papaalis na siya ay nag-cross ang landas nila ng kanyang katrabaho na laging binubuli at nakita na may sugat ito sa mukha. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumahimik at mabilis na tinuruan ng leksyon ang bully. Nagmamadaling umalis si Simon, ngunit nang nasa labas na siya ay nakita niya si Frank na naghihintay. Sinabi nito sa kanya na sasama siya dahil alam niya ang kanyang gagawin. Pero ayaw na siyang abalahin ni Simon at pinakiusapan na lang siya na umuwi gayunpaman. Tinutukan siya ng baril ni Frank at sinabing mahigit 10 taon na silang magkaibigan kaya kung ayaw niyang tanggapin ang tulong niya ay mas mabuti pang mamatay silang magkasama. Sa huli ay tinanggap ni Simon ang tulong ni Frank at nagsama silang dalawa para tugisin ang boss ng mafia at ang kanyang mga tauhan. Ang unang hakbang na ginawa nila ay pinuntahan ng isa sa mga miyembro ng mafia na dating umatake kay Theo. Tinanong nila ito ng ilang impormasyon na kailangan nila ngunit ayaw nitong magsalita. Pero pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita na ito nang nagbanta si Simon na lalagyan ng lason ang kanyang dextrose at handa na itong sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mafia pala na ito ang pinakamakapangyarihang mafia sa lungsod. Sa mahabang panahon, ang boss na ito ay palaging nagpapakalat ng mga ilegal na bagay at pinapatay ang sinumang hindi sumunod sa kanyang mga utos. Noong panahong iyon, inutusan ng kanyang boss ang lahat ng kanyang mga tauhan na patayin si Theo dahil siya ay itinuturing na isang saksi sa kanyang kalupitan. Pagkatapos ay tinanong ni Simon kung nasaan ngayon ang headquarters nito, at sumagot naman ang lalaki na ito ay nasa isa sa mga nightclub sa gitna ng lungsod. Mabilis na dumiretso sa nightclub sina Simon at Frank, at pagdating doon ay agad silang pumasok sa loob. Pero dito ay nakita ni Frank ang babaeng madalas niyang kasama kapag malungkot siya, isa pala ito sa mga babae ng mafia boss. Mabilis na nagsumbong ang babae sa boss na may pulis sa club, kaya bilang resulta ay inutusan nito ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin sina Frank at Simon at sa oras na iyon ay naganap ang shootout. Nang mapagtantong mas marami sila ay nagpasya sina Frank at Simon na lumabas, ngunit dito ay hinabol sila ng isang kotse. Hindi nagtagal ay nakapasok silang dalawa sa isang pabrika ngunit patuloy pa rin silang hinahabol ng isang miyembro ng mafia. Sa isang punto ay nagawang tapusin ni Simon ang isa sa mga miyembro ng mafia. Pagkatapos ay hiniling niya kay Frank na tumakas na bago pa dumating ang mga kalaban. Hindi nagtagal ay dumating ang boss at laking gulat niya nang makita ang lalaki na pinatay ni Simon kanina. Ang napatay pala ni Simon ay ang nakababatang kapatid ng boss ng mafia, kaya ngayon ay mas lalong gustong gumanti ng lalaki kina Frank at Simon. Makalipas ang isang oras ay ipinakita sina Simon at Frank na nakauwi na sa kanilang tahanan. Dito ay napagtanto ni Frank na mas magiging magulo dahil ang napatay ni Simon ay ang nakababatang kapatid ni Milan. Inutusan din ni Frank si Simon na dalhin sina Alice at Theo sa labas ng lungsod dahil hindi naligtas para sa kanila ang manatili sa lugar na iyon. Kinaumagahan ay makikita si Frank na ihahatid sina Simon, Alice at Theo sa istasyon, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay pinagmamasdan sila ni Milan mula sa malayo. Alam pala ng boss ng mafia ang bahay ni Frank dahil sinabi sa kanya ng babaeng madalas na kasama niya. Nang makaalis na sila, agad silang sinundan ni Milan at ng kanyang mga tauhan. Matapos ang ilang minuto, si Frank at Simon ay makikitang magkayakap dahil dadalhin na ni Simon si Alice at Theo sa labas ng lungsod at mananatili doon ng matagal. Pagkatapos ay pumasok na si Frank sa kanyang sasakyan para umuwi, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang boss ng mafia at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa tren kung saan naroroon sina Simon. Mabilis na tumakbo si Frank para sumakay ng tren, ngunit sa kasamaang palad ay nakaalis na ito. Sinubukan din niyang tawagan ang cellphone ni Simon upang sabihin sa kanya na nasa tren ang mga kalaban, ngunit hindi niya matawagan ang numero kaya ay agad niyang hinabol ang tren gamit ang kanyang sasakyan. Sa kabilang banda, makikita natin si Simon na napansin na ang sinasakyan nilang tren ay pinasok na ni Milan at ng kanyang mga tauhan. Mabilis siyang kumilos hanggang sa nagkaroon ng shootout sa tren at huminto ang tren dahil napatay ng ligaw na bala ang nagpapatakbo nito. Sa gitna ng labanan ay makikita si Frank na nakahabol na sa tren kaya ay agad siyang pumasok sa loob. Dito ay nakipaglaban siya kay Milan at sa huli ay napatumba ni Frank ang boss ng mafia.
Sumunod ay pumunta siya sa harap ng tren upang iligtas si Simon na nakorner ng kanang kamay ng mafia boss. Sa ibang parte ng tren, makikita sina Alice at Theo na nahuli din ng mga tauhan ng mafia, ngunit ang matapang na si Theo ay kumilos upang ipagtanggol ang kanyang ina. Sa parehong oras ay sinabihan ni Frank si Simon na hanapin sina Theo at Alice sa ibang parte ng tren, ngunit bigla silang tinambangan ni Milan na hindi pa pala namatay. Binaril nito si Frank kaya nagalit si Simon at itinulak si Milan palabas ng tren hanggang sa sumiklab ang matinding labanan sa pagitan nila. Determinado na dinala ni Simon ang boss ng mafia sa gitna ng riles upang magkasamang mamatay, ngunit sa huli ay tumalon si Simon bago pa dumating ang isa pang tren kaya naman si Milan ay nasagasaan at namatay. Pagkatapos ay makikita natin si Frank na malapit ng mamatay dahil sa pinsala na natamo, agad na lumapit sa kanya si Simon at niyakap ang kanyang matalik na kaibigan. Sa oras na iyon ay napagtanto ni Frank na hindi na magtatagal ang kanyang buhay, kaya naman humingi siya ng tawad kay Simon at inamin na siya talaga ang nakasagasa sa 3 tao sa daan. Siya dapat ang nakulong ng 2 taon at tinanggal sa pagiging pulis at hindi si Simon. Sumakay pala siya sa kotse at nagmaneho, ngunit matapos mabangga ang sasakyan at mapatay ang 3 tao ay agad siyang lumabas at sinamantala ang pagiging lasing ni Simon para mapalabas na si Simon ang may gawa nito. Ang lahat ng ito ay ginawa niya upang panatilihing malinis ang kanyang pangalan. Dahil dito, si Simon ang nagtiis ng 2 taon sa loob ng bilangguan at walang pagpipilian na nagtrabaho bilang gwardya. Nang marinig ang lahat ng ito ay tila naintindihan ni Simon ang kanyang kaibigan at pinatawad ang lahat ng nagawa niya sa kanya, di nagtagal ay namatay na din si Frank. 2 araw pagkatapos mamatay ni Frank, makikitang dumalo sina Simon, Theo, at Alice sa libing niya. Tinanggap na rin ngayon ni Alice si Simon bilang kanyang asawa dahil iniligtas niya si Theo at ang kanyang buhay. Ngayon ay maaari na silang mamuhay ng payapa nang hindi na kailangang lumipat ng lugar dahil ang mafia boss at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay matagumpay nang napatumba. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!